Ito mga bro, no, papasilip ko sa inyo itong TMX155 na contact point 1998 model, no. Pero naka-convert na to sa 2-in-1 ignition coil CDI. So, papasilip ko lang yung wiring nito, pero gagawin ko ng separate video, no, yung pag-build natin ng wiring ito, pero short video lang. Halos kaparehas lang ng upload natin ngayon. Ayan, so papakita ko lang sa inyo yung before niya. Dahil bibihisan lang din naman natin to. Ayan, medyo ayusin lang natin. Hindi naman siya yung sobrang ganda talaga, no? Pero matawag lang na motor siya. Kasi kung mapapansin yung itsura nito, ayan, no? Ano na, talagang napabayaan na to. Napatambak na talaga. Okay, so unti-unti nating palitan yung mga dapat palitan dyan para magmukha na siyang motor. Okay? So, yan. So, wait lang. Pasilip ko lang din yung mga switches dahil papalitan din natin itong mga to. Lahat halos, mga panel gauge, ignition cover, tapos ibabuffing din natin yung mga stainless na nandyan, no? Dahil medyo kupas na rin yung kulay. Kita nyo naman. Papalit tayo ng mga kable. Halos lahat. Okay, so, inumpisa natin dito sa pagkakalas. So, kita nyo, kinalas ko na yung pinaka-butterfly. Tapos, ito, yung chassis niya. Ayan, andyan na yung mga ibang parts na nakalas natin. Okay, so, doon na rin yung mga rear fender. Nilinisin natin, tsaka pipinturahan na lang yan, no? Yan, mga yan. So, ito yung itsura niya. Makikita nyo. Gagamitan na lang siguro natin to ng samurai paint, no? Linisin lang, tapos ayusin din natin mga wiring nito. Para kasi sobrang hina ng ilaw. Dito pala, yung kanyang T-post, pinamachine shop natin kasi tabingi yung hindi na malayo ng may-ari na loose thread pala yung thread niyan, kaya pala yung pinaka stainless na nilagay niya sa harap hindi umaalog kasi nga yung unang gumawa, hindi talaga nila na perfect yung butas. Kumbaga hindi ayaw pumasok nung bolt na nilagay. Kaya pinaulit natin, no? Dahil loose thread na naputulan ng bolt sa ilalim. Na loose thread yan, kaya naputol, nag-stack up. Kaya kailangan nating machine shop, no? Para ma-oversize na lang kahit papano. At hindi na siya maalog. At isa pa, dagdag na rin, tibay na rin, no? Sa kapit. So, dito, nagpapalit na rin tayo ng kanyang seat cover. Ayan, palit na rin yung pinaka-plastic frame. So, ang ginamit lang natin dyan na binalik is yung foam. Para naman magkaitsura siya. At dito sa kanyang naman, black at head, medyo tagas-tagas na rin. Tsaka, hindi ko na napakita yung carbon nito sa piston at valve. Pero ngayon, pinakinis na natin siya. Ayan, hinasa ko na rin yung valvula. May mga video naman tayo ng ganun, kaya hindi ko na masyadong idinetalye lahat. Ayan, nagpalit na din tayo ng base gasket. At syempre, maski dyan sa after nating ma-top overhaul, ayan na, tinuloy na nga natin siyang pinturahan. Ayan, so primer coating muna tayo gamit nitong samurai na UCH 210. Tapos after yan, base coat and top coat na, kaya medyo kumintab na. Ayan. So, black yung ginamit natin. Ayan. So, pinasilip ko lang sa inyo mga bro, no, yung video natin para may idea lang kayo kung ano ba yung kinalabasan nito sa dulo. Dahil papakita ko rin yung wiring na ginawa natin dito. Okay. Okay, dito naman, ito na yung almost done, pero pipinturahan pa natin yung pinaka-engine. Dahil medyo low budget pa, gagamitan lang muna natin mamaya yan ng yung aerosol lang na engine spray paint, no. So, ito, pasilip ko lang muna yung loob. Ayan, halos napalitan na natin lahat. Ayun, na-set up na rin natin yung wiring. Ayun, so, ito yung before pala nung engine, kasi napintura na natin yung chassis, no. Yan yung before. And, so, ito, gagamit tayo ng aerosol paint, no. Yan. Aerosol paint. Yun. So, susubukan natin to kasi nabili lang natin sa Shopee. Ito yung sinuggest ng may-ari, kaya ito yung gagamitin natin. So, bala ko sana dito, kung may budget lang, paparepaint ko talaga sa paint shop, no, para mas pulido talaga. Pero dahil nga medyo kulang pa sa budget yung may-ari, ito na lang muna, kumbaga pang bihis lang, no? Dahil papaulit din naman to pagka nagka-budget. So, ito na yung outcome mga bro, no?
So, kahit papaano, nakalayo na siya dun sa itsura niya dati. Yun. Ayan. So, ito na yung almost done natin, no? Yan, nagpalit na rin tayo ng carburetor kasi medyo palyado na yung carburetor niya. Sa kalumaan na rin, tsaka na-stuck. Ayun. So, medyo pumogi na rin. Kinonvert na rin natin yung kanyang battery, no? Sa 6.5. Ayan. So, ito. Abangan nyo yung, yung video nito, second video nito mga bro. So, ito pasilip lang, no? Ayan. Yan na yung outcome natin.